Magandang hapon po sa ating lahat at welcome sa panibagong episode ng Kalambag. Andito na naman po tayo kasama ang aking mga co-hosts na pag-uusapan natin ngayon ang panibagong topic na naman. Kumusta po kayong lahat, mga kasamahan natin sa Kalambag? Last week, nagsama-sama tayo and ngayong, wala pala tayo last week, no? Tama ba, Day Oo. Akim? Nota Yes, last busy week. pala tayong lahat sa kanya-kanya nating mga tahanan, ang iba umuwi sa kanilang mga probinsya, 'di ba? Kasi last week lang ay celebrate natin ang Holy Week. Yes. So, ayun, kumusta po kayong lahat? Kasama ko dito si Riza. Hello, Riza. Hello, Ate Meryl. Magandang hapon. Magandang hapon. Kumusta ka naman? Fresh na fresh mo ngayon. Okay lang naman, Ate Meryl. Nasa labas ako ngayon kasi napakainit and mas maganda yung nagpapahangin kasi sobrang init talaga dito sa amin. Exactly, sobrang init talaga, no? Dati pa nabanggit mo na no na nag-ano na sa inyo, nag-shift into online class kasi masyadong mainit yung mga schools. Ikaw naman, Day Akim, nagpapaypay ka diyan. Kumusta ka naman? Oo. Ay, nako, sobrang init talaga. Kahit sa school man o dito sa bahay ka, sobrang init talaga. Kasi grabe, no, napakainit talaga, lalo na sa room namin. Kasi isa lang yung bintana, yung sa kabilang side lang. So, kumbaga pagpasok ko pa lang, langhap mo na yung parang sobrang init talaga. So, no, so nagpalit talaga ako ng damit kasi nakaupo ko pa lang dito, pinawisan na ako agad. So, ayun, sobrang init sana naman. No? Tuloy-tuloy ang ating usapan ngayon. Isang makakalikasang araw sa ating lahat, no? Ika nga ni Iliana Marie Aduana, no? Our Miss Earth Air, no? Isang makakalikasang araw sa ating lahat. At, no, sama-sama tayo ngayon, no? Na pag-usapan na panibagong episode at higit sa lahat, no? Kapulutan ng aral na sa ating mga gamit sa ating komunidad. Back to you, Marion. Yes, perfect, Day Akim, no? Actually, kung napapansin niyo, masyadong magalaw din yung buhok ko kasi katabi ko yung electric fan. Tinabi ko talaga kasi sobrang init din dito sa amin, no? Hindi naman siya yung ano, yung mainit na talagang sikat ng araw, pero yung hangin mismo mainit. So, pinagpapawisan ka pa rin kahit nakaupo ka lang, kahit nasa loob ka ng bahay. So, ayun, todo electric fan talaga. Tsaka kung may aircon, actually yung schools namin kasi private, may aircon. Nakakatawa ka kasi actually, dito sa Kidapawan, di ba, Day Akim, na-suspend na rin recently lang yung ano yun? Mga face-to-face classes ng high school tsaka senior high, no? Tapos yung college, anong masasay mo bilang college student? Yes, actually, talaga masasabi, earthquake proof, heat proof, flood proof, typhoon proof. Kasi hindi talaga ito itigil, Pero, ganun naman, no? Kasi, siyempre, tayo, mga adult naman na tayo, no? We can handle ourselves naman. It's because, doon naman tayo papupunta, no? Sa pagiging adulthood, wherein, we can practice how to handle this type of phenomena, ganon, na, of course, training na rin to sa atin to protect our children in the future na rin. So, sige lang, kaya lang naman. Kasi naman, kita ko ayoko rin talaga na mag-online kasi wala din ako matatapos sa gawain kapag mag-online. So, okay lang. Pero in fairness talagang binawasan nila yung yung oras sa sa school, of course, no, instead of 1 hour, no, ginawang 45 minutes. And in every MWS yan siya. And of course, kung PTH naman, instead of 1 hour and 30 minutes, ginawang 1 hour and 10 minutes na lang. So, maganda rin siya, no, na maganda rin siya na strategy ng school para hindi tatagal si student sa school kasi nga sobrang init. Then yung mga laboratories from 3 hours to 2 hours na lang. So, nice strategy. Sa inyo ba, Day Meryl at saka Raisa, nagbawas ba ng ng oras sa klase o talagang suspended ba talaga? Muna ka, Raisa. Sa amin naman, Kuya Akim, same siguro din sa inyo na mula kinder or preschool hanggang senior high school is suspended talaga yung pasok. Pero yung mga NOT takers, kasi merong NOT ngayon, NOT season ngayon sa high school at our elementary, kumuha pa rin sila. Pero kami sa college, um,
hindi kami kasama dun sa suspension kasi nataon siya sa sa midterm exam namin. Kaya Ay, kaya ayun, tuloy pa rin ang buhay. Kumukuha ng exam ayun. na Speaking of the midterm, actually postpone din yung midterm namin next week sana yon. Kaya nga napag-adjust ang schedule as well as sunod-sunod yung mga holidays na rin. So, ayun, parang ginamit na lang siya to have a makeup class, to tawag na to, gawin yung iba pang mga adult activities. Ano na sa akin, no? May pa akong guguntingin mga modes. May pa akong guguntingin ng mga IMC, so no, instructional material. So, sa inyo ba, Meryl? Diba, sa amin is, sa university namin, nag-adjust ng time. Sa inyo ba, nag-adjust din ba? Yes, yun yung sa amin, Day. Yun yung sinasabi kong nakakatawa kasi yun nga, yung schools namin, yung classroom is aircon. Tapos sabi nila, Oo. hala, walang rason para i-suspend kami kasi aircon naman yung room. So hindi naman kami naiinitan. Yun yung reklamo ng iba. Pero actually nagpapasalamat din talaga ako. Although yun nga dahil aircon yung rooms namin, medyo mahal din yung tuition, pero gamit na gamit talaga siya sa panahon na tulad na ganito na masyadong mainit talaga. Actually same kay Riza, nag-midterm exams din kami last week and sa amin, kasi dalawa yung campus namin, may main campus tsaka may annex. Sa main, working naman lahat ng aircon, so okay lang yung exams namin. Pero may nabalitaan ako na doon sa annex, nagkaroon ng problem ata yung isang room, tapos walang aircon. So masyadong mainit na nag-e-exam sila. So para daw silang mahihimatay kasi alam mo yun, stress ka na sa exam, tapos pinagpapawisan ka pa, 'di ba? Hindi maganda 'yun sa pakiramdam na nagsasabay-sabay lahat ng stress mo tsaka iniisip. So, 'yun lang, concerning talaga siya 'no, sa ano, Mm, sa atin exactly. mga estudyante na pumapasok araw-araw and even yung pagpunta natin ng schools 'di ba masyadong mainit, ang iba naglalakad lang 'di ba? Lalo na sa mga Exactly. elementary tsaka high school. Kaya buti na lang na proactive yung ibang mga LGUs, ibang mga Mm. division offices ng DepEd at nag-i-implement sila ng programs or mga ano ba, strategies gaya ng nabanggit mo Day Akim 'no, para Oo. ma-mitigate itong mga issues nito na yung parang mas mapadali yung ano ng mga Mm. estudyante ngayong panahon ng tag-init talaga. Kasi summer na 'no, nami-miss ko Oo. yung ano, yung dati na during this time, March graduation na, tapos na ang klase, Oo. 'di Actually, ba? Dana, speaking yung sa sinabi mo kanina na ano, na tawag dito yung napakainit tapos nag-exam. Actually, maraming research niyan no, na isa sa mga factors to na pagkakaroon ng low performance in class ang isang student is yung learning environment, especially kapag Yes, tag-init, no? exactly. Talagang ano, factors talaga yan siya, no? So kung makikita tama. natin no, maraming mga research na ganyan, no? Nakalimutan ko lang yung mga offer, pero may mga research na nag-exist na affected talaga yung learning ng mga estudyante kapag sobrang init o yung tawag na to, yung learning environment nila is talagang hindi akma o hindi match doon sa ina-expect nila na pagkakaroon ng learning ng ano ng isang learning environment kasi nga 'di ba kapag maganda yung learning environment natin, hindi mainit, ganon, peaceful. Kasi kung mainit, wala talagang peaceful doon sa guys, no, ang naklasa. Ay, patot, lagi ko talagang naisip na parang nagde-demo ako. No? Kaya klase na may mention ko, sorry pala, no. So, ayun, guys, no, kahit na, ano, diba, halimbawa, nandun ka sa klase, tapos, ganon ka ng ganon, ganon ka ng ganon, Mm. ganon ka ng ganon. Nawawala yung focus mo. Exactly, nawawala yung focus mo. Kasi yung focus mo nandun sa pagpunas ng pawis mo, ganon. Exactly. Kasi pag pinapawisan na naman ako, oh, ganon. So, parang nakikita talaga sobrang init. Pero ngayon, in fairness sa Kidapawan Daya, talagang makulimlim sa labas. Oo nga, Ay, parang no. papaulan na. Oh, papaulan and salamat naman sana. No, kung ulan kasi wala nang init. Para medyo lumamig-lamig naman. So, by the way, no, ayun. Isa lamang yun sa hints, no, na ito yung pag-uusapan natin, no, na yung tungkol sa XR, no, at bago pa dyan, bago tayo dumako doon, no, alam ko may kanya-kanya kayong ginawa, may kanya-kanya tayong, tawag na to, kanya-kanya tayong pinagkakabalahan during our Holy Week, no, talagang yung iba, gabi yung preparation, tapos, yung iba is, talagang nakita ko talaga sa Facebook, no, yung
Di ko alam ang Tagalog ng binignit. Paki-comment nyo naman. Nakalimutan ko. Hindi may hindi siya bilo-bilo. Ano Hindi siya tawag sa inyo bilo-bilo. dyan, Riza? Yung binignit, yung Lugaw, parang, Ate Hindi, Meryl. iba yung lugaw. Kasi yung iba lugaw yung rice, di ba? Yung binignit, hindi, wala siyang rice, di ba? Lugaw, lugaw talaga binig, siya sa amin, Ate Meryl. Ah, okay. ah, Yung yung lugaw ano, kasi sa amin yung rice lang. Oo. yung rice lang. So, parang ano siya, parang expensive version siya ng lugaw. Kasi 'di ba yung lugaw is parang rice lang talaga. Pero Mm-mm. kapag binignit kasi marami na siyang ingredients. Pero lugaw pa rin yung tawag din sa amin. Lugaw pa rin siya. Ay, wala kasi tayong taga-NCR dito, no? Sana, matanong natin yung ano, ibig sabihin ng binignit. Baka Paki-comment na lang. Yan. paki-comment na lang kasi titingnan talaga namin yan. So, ayun, sa Bisayang binignit, ito yung ano nga, yung may kamote, may saging, may Mm. sago, may yung parang glutinous rice, no, na Yes. bilog-bilog, tapos yung sagat. Yung parang siyang halo-halo, pero ginataang halo-halo, kumbaga. Yun naalala ko sa ano, kaya hindi nanood ako. So, yung kayo ba din meron binignit ba kayo? That time, paano nyo sinelebrate yung Semana Santa? Oo. Yes. Yung Holy Week naman namin kasi Catholics talaga kami. So, nag-observe talaga kami nung mga ginagawang practices ng Catholic Church. So, andun yung ano, bisita iglesia, Thursday ata Mm. or dapat Friday, ginagawa yun siya na Mm. nagpupunta kayo sa at least 7 na churches. Ayun. And then may parang susundan ka na babasahin or kahit wala naman, 'di ba? Mag-pray ka lang pagdating ng simbahan. So, maganda siya na experience para sa akin kasi nakasama ko yung buong family ko, nagka-bond kami Oo. kasi after so long, 'di ba, naging busy kami sa kanya-kanya naming pinagkakaabalahan sa work, sa schools, 'di ba? So, ayun, it's very nice na nag-take kami ng time na mag-rest sa mga pinagkakabalahan namin and magkaroon ng bonding within the family. And of course, syempre, para magunita na rin yung Holy Week, no? Talagang ma-remind sa essence ng celebration na yun, 'di ba? So, ayun, aside sa bisita iglesia, no, dito lang naman kami within Kidapawan umikot na mga churches. Nag-ano din kami, hindi kami nagbinignit. Yung ginawa namin is ano, si Mommy, yung recipe niya, biko, at sa akin naman, nagluto ako ng puto cheese. Alam, Wow. mahilig ka talaga sa photo cheese, no? Kasi, Yes. ata, no, yung Christmas nyo ata, pag nagluto kayo ng photo cheese, pwede mo ko pinadala. Sure Hala, lang. babawi ako this year, noted. Dahil, dali, malaki yung ano namin yung gate, so you're always welcome. Sorry, no. Yes, Ikaw dahil naman, Raisa. mahilig na mahilig talaga ako magluto. And habang may time ako na parang vacant, yung wala akong ginagawa, hindi ako nagsa-study, Oo. tinitake time ko talaga na magluto, ganun. Kasi mahilig ako mag-explore and siguro parang love language ko na rin yung pagluluto, ganun. Ah, okay rin yung pagluluto, no? Kung talagang everyday may recipe doon sa kusina niyo, gano'n. Yes, may mga So, ingredients ka. oo, Eh, kasi ang di tayo mahal na mahal, makapagluto. ang mahal-mahal na ng mga ano ngayon, mga ingredients bilihin. Oo, exactly, no? So, talaga kaya magluto kapag wala ka ring recipe. So, ayan, dumako naman tayo kay Raisa, no? So, paano niya ba sinelebrate o ginawin tayo yung teachers man na tuloy? Paano ginawin tayo ng Semana Santa? Nagbinignit ba kayo? Kami naman Kuya Akim, wala nang binignit. Kasi sabi ni Mama, sabi ni Mama, kakain pa ba kayo niyan? Parang taon-taon na lang, ganyan, ganyan. So, yung ginawa naman ni Mama is ubi halaya naman, tsaka mahalo Wow! naman yung ginawa ni Mama. Pero, nung parang long weekend, hindi kami nakabisita iglesia kasi ang dami naming ginawa. Ang dami kasing pabaon ng mga school works kasi naging host yung campus namin ng ARSQA namin. So, Mm. nag-shift kami sa online class. Kaya yung Oo. mga daming pinabaon sa amin na school works kaya hindi kami nakabisita iglesia. So, pero yung nung long weekend din ginamit namin yun para mag-bond kami ng mga kapatid ko kasi dalawa kaming college and meron pa kaming tatlong maliliit na mga kapatid. So, para sa core memory din nila,
So, nag-bond din kami. So, naligo lang din kami sa likod ng bahay. Tapos, yun, nagsala-sala lang kami before kami bumalik dito naman sa campus ng 31. Yun. Ayun. No, super cute naman na talagang family bonding, no, na kumbaga, kahit galing sa amin, sobrang busy rin talaga namin, no, kasi nga, di ba, lagi kami nasa school ni Kuya, ganon. Then, minsan lang kami dito sa bahay. So, yun that time, no, since non-Catholic kami, no, hindi kami, hindi namin tradition na talagang, mag-celebrate sa Semana Santa. Kumbaga, kung para sa amin talaga is just a normal day lang. But since Mm-mm. magkakasama kami whole family. So, ayun, parang instead na, na lumabas gano'n, naglinis kami ng bahay, actually. General cleaning, maganda din yun. Oo, oo, general cleaning. Pero hindi ako, tapos after that, actually half day lang naman. Then after no, nagpahinga sila mama, gano'n. Tapos ako naman, nagpatuloy, of course. Nagpatuloy ako sa walang katapusang instructional materials, yung Manila paper, just like this one. Oh, just like this one. Wait lang, makita ba? Ayan, just like this one. Oo. So, kumbaga, i-flex ko lang ha, kasi how many months, how many weeks ko itong ginunting? Kumbaga, nasa 40 designs na ako, so 80 Manila papers na ginagawa ko. So, ayun. Actually, yung Semana Santa, no, natapos ko na, natapos ko yung 30 pieces ata. Sa 2 araw. So, Congrats. Wow. nakaya ko yun. Oh my God. As in, like, sinimulan ko 6:00 ng umaga, tapos naglinis muna sandali, tapos kung may pahinga, ayun, magbibigit na naman. Then, matutulog ako 12:00 ng gabi. So, ayun. Kasi before the Semana Santa kasi, may event kasi sa DepEd, which is the City Meet, no? Mm. Doon ginawa sa USM. So, hindi naman sa related talaga yung school namin. Kumbaga, ginamit na yung facility. But since doon ginanap to, kumbaga, nagpa-chill-chill lang muna kami, ganon. Nanood ng mga laro. Ayun, after na natambakan. So, ayun, dumoble. But still, at least, naging productive naman ako nung, na yon. Kasi sunod-sunod kasi, Eden, after no, nagkaroon ng blessing kasi nga mapopostpone yung exam. So, mas marami akong time to finish my instructional material. So, ayun lang naman, no, yung mga kaganapan ilan sa atin nagbinignit. Ay, wala pala nagbinignit, no? Walang nagbinignit. Oh, wala pala nagbinignit. Kasi, kumbaga, nagkatawaan na rin, no? Na palaging Oo, binignit, kasi kada gano'n. Holy Week na lang parang binignit yung talaga trending kasi 'di ba sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, iba't iba yung version nila ng binignit. So very interesting din 'yun na na culture natin, 'di ba? Iba-iba yung ating pagkakaluto ng binignit. Oh, parang nag-focus naman ata tayo sa binignit, no? So, ayun nga, actually, no, sila Mary, sila Raisa, ayun, no, nasabi nila na, ayun, si Mary, of course, talagang, devoted Catholic na talagang, yung bisita iglesia, ayun. Yes. Yung isa sa mga tawag nito yung mga karanasan no na yung mga bata rin dati na tawag nito yung mga Catholic of course no yung na doon yung passion bata yun dai tama ba? Yung different marami kasing events during Holy Week Yes, no na actually every day may iba't ibang kaganapan. Hindi ko lang masyado memorize kasi hindi ko naman na-attendan din lahat. Pero ayun may bisita iglesia na ginagawa, yung mga families. Tapos mayroon din yung yung parang Easter Vigil. Hindi ko alam anong araw yun, basta may Easter Vigil. yun ba Tapos Easter Vigil ba yung yung parang sinakulo? hindi, iba yung sinakulo, madaling araw yung ginagawa. Tama ba, Riza? Hindi ako familiar, Ate Mel, kasi parang passion lang yung alam ko, Ate Mel. Ewan ko, baka pareha lang, pero iba lang yung term, no? Hindi rin ako masyado sure. Hindi Pero, ako gaano ayun, sana. feel ko yung sinakulo, madaling araw yun ng Sunday. Yung Oo. sugat, ganon. Basta parang Mm. ganon siya, oo. Tapos Kasi parang basta ang daming kaganapan, hindi ko memorize. parang kasi siyang prerequisite na ganon, yung sunod-sunod Yes, hanggang sa hinuli, hanggang doon sa pinakaw sa krus, hanggang doon sa yes. yung sa Tagalog ng pagbanhaw. Pagbanhaw ba Huling yun? pagkabuhay. Oo. Pagbanhaw. Oo, muling pagkabuhay. Ayun, so parang yung knowledge ko regarding on this is, kumaga yung parang nasa school lang din na tawag dito, yung nasa school lang din na,
yung pinag-aaralan natin. So, parang yun lang din yung alam ko. But and then again, at least naman, di ba, is, nagugunita pa rin yung mga kapatid na Katoliko itong mahal na araw, no? So, ayun. No? So, meron ba kayong mga ano, tawag nito? So, Raisa at saka Melo, since parehas kayo, ano ha, tawag nito, nag-celebrate ng ganito. So, taon-taon nyo ba ito ginagawa? O taon-taon ba kayo dumadalo sa mga ganito? O yung parang ano lang, pag may time lang, ganon, o tawag nito, nagiging tradition na ba sa inyo ito ang pagdaan ng mga bisita iglesia, pastor, pinakulo, ganon? So, tradition na ba, tradition nyo na ba yun as Catholic, ganon? So, mauna ka, Mary. Sige, so. Ano, yung taon-taon? Oo, Day Akim. Actually, every year talaga, yun yung mga earliest memories ko talaga na tinetreasure ko every year yung Holy Week. Kasi yun yung time talaga na nagkakasama kami. And yun, may memories talaga ako even before na mga bisita iglesia. And every year, binibisita namin yung mga same na churches na binibisita namin before. And wala lang, very ano lang siya, maganda mag-reminisce kasi syempre pagdating mo sa lugar na yun, naaalala mo na ang bata-bata mo pa nung una mo pumunta doon, gano'n. Tapos ngayon ganito ka na, malaki ka na. And ayun lang, magandang mag-look back. And ano pa ba? Oo, yun. Last year pala hindi kami masyado ano ba, take part sa activities ng Holy Week kasi last year parang 2 beses ata na operahan si Mommy. So more on sa bahay lang kami, ganun. Kaya very special din sa akin yung mga moments namin as a family this year kasi ayun nga last year wala kami masyadong nagawa and ang daming mga trials na nangyari last year, ang daming challenges na Oo. dumating sa amin bilang family. And now, parang mas nate-treasure ko yung moment na kasama ko sila, na sineselebrate yung Holy Week together. So, yun yung para sa akin. Ikaw, Riza? Ako naman, Ate Meryl, last year, nakakasali pa ako sa mga programs, para Mm. mga programs or events namin sa parish kasi active pa ako na lector nung church namin. Pero ngayon, bihira na lang kasi talagang nagsistruggle ako minsan na ma-balance din yung time ko. Pero I make sure naman na maglaan din ng time. Pero no Holy Week talaga, hindi talaga ako nakapag bigay ng time. Pero ang Mm. ginawa ko naman is spend time talaga ako sa mga kapatid ko kasi parang 2 weeks din kami ako personally 2 weeks din ako na hindi nakauwi and gus ah sa mga napag-aaralan ko kasi ngayon gusto ko talagang at least maging healthy yung core ng mga kapatid kong maliliit, yung childhood core nila. So hindi man ako nakapag yun nga bisita iglesia sa nung Holy Week, minake sure ko naman na pagkatapos kong sa mga school works, kapag may break time or what, ginawa ko na lang talaga is nag-spend ako ng time sa mga kapatid ko. Tinuruan ko silang magbasa and magsulat, and yung kapatid kong Oo. maliit, nag-spend lang ako ng time na maglaro sa kanya kasi na-miss ko din siya, yung mga kulit nila kasi 2 weeks din ako na hindi nakauwi and ngayon parang hindi naman din ako ulit makakauwi. So, yun lang yung Ah, naging na ginawa namin nung Holy Week. ayun no. Pero Raisa, every week ka ba umuwi sa inyo? O ayun, kung may time ka lang o every month, ganon. Nakadepende siya, Kuya Akim na, depende siya sa mga loads na pinapagawa sa'min kasi, minsan kapag hindi naman masyadong busy and umuwi talaga ako, kasi ngayon, SA din ako, student assistant din ako sa school namin. So, kailangan ko mag-extend ng extra time, kailangan ko mag-spend ng extra time sa school kasi para sa duty ko, kasi dagdag baon din yon. So,
Talagang minsan talaga hindi ko na nakakaya na umuwi. Pero, yun, parang, ano talaga tawag dito, parang reward ko din siya minsan sa sarili ko kapag nakakauwi ako. Kasi parang mas nakakakalma siya ng ano, parang nakakakalma siya ng isip kapag nakakauwi ka talaga, kapag kasama mo yung pamilya mo. Yes, Kuya Akin. Ayun. Ayun, no? Talagang gano'n na minsan na nakakauwi. Yun yung mga studies ko na mga students na nag-boarding na. And maganda aesthetic din sana, ha? Oo, yung ano, mga students na ang lalayo ng mga bahay nila, tapos matagal-tagal sila nakakauwi. Yung maganda sa equality research, no? So, grabe yung dami kong adlib. So, ayun, no? May kanya-kanya silang tradisyon na ginagawa. May kanya-kanya silang mga, kumbaga, nakaugalian ng bata pa sila, no? Ay, sa akin dati, naalala ko dati when I was sa college pa, ayun, meron yung mga ganon. Pero wala pa kasi ako, ano na tawag dito. Wala pa kasi talaga akong malay, no? So, ayun, parang di ko na masyado matandaan. But now I am just witnessing, no, yung mga ginagawa ng mga friends ko, ganon. So, ayun, just be open-minded naman. So, ayun, thank you so much kasi umulan na sa Yes. wakas. Wow. Oo, umulan na. Kasi, di ba? Ang tagal ko ni kasi naalala ko nung mga past week, ayun, sobrang maabo, ano to, mahalikabok, kumbaga. Kasi nga, di ba, dahil nga wala ng ulan, ang sarap yung bintana namin, hindi ko pinapagsimasan. Dumi na. Ginanon ko talaga. Oo, kasi although pinunasan namin siya during Holy Week, pero ayun, ang bilis talaga kasi nga, dahil sa alikabok, dahil sa alikabok. So, ayun, no, so, ngayon dahil nga umulan na dito sa amin sa Pinapawan, so, kamusta nga ba ang ating kalikasan ngayon? Kasi, ayun, init, biglang umulan, gano'n. Kasi kadalasan kasi from 8 March to May is mainit, then June, July, umuulan, yun yung nakasanayan natin. But for now, is, kung nagkakaroon ng switching na, well, April pa ang lakas na kasi ng ulan, tapos, pagdating naman ng June, July, sobrang init. Kumbaga yung nakaugalian natin is parang parang kumbaga parang na-culture shock tayo no na, ay parang iniba. So, palagay nyo ba, kamusta ang kalikasan natin ngayon? So, muna tayo kay Raisa naman ulit. Kaya saan naman tayo mauna, of course? Ako, Kuya Akim, kung tatanungin siguro natin yung kalikasan, siguro, papakita niya sa atin na siguro magdadabog siya, kasi hindi na din naman siguro na naiintindihan yung sarili niya, kasi ngayon, katulad niyan, ang init-init, tas bigla na lang uulan, pero mainit pa rin. Tapos, meron ding time na wala namang mga ano tawag dito, mga rainfall warning, pero biglang uulan ng malakas and babaha siya. Kasi nangyari din yan sa amin, Kuya Akim, and sadly meron namatay dahil doon. So, parang ano lang siya na ulan, biglang buhos lang siya na ulan, tapos grabe na yung baha, and may nasawi din to dahil doon. So, siguro yun yung tingin ko ngayon sa kalikasan, na siguro parang hindi na rin na maintindihan yung ano yung mga nangyayari sa kanya, and talagang masasabi natin na hindi na talaga ito yung parang nakasanayan ng mga bata tayo, kasi tayo minsan nasa-surprise din tayo sa mga pabago-bagong ng panahon, So, yun para sa akin, Kuya Hakim, kung hindi natin maintindihan yung panahon ngayon, hindi rin siguro naiintindihan ng panahon yung kanyang sarili, Kuya Hakim. Oh, ayun, di tayo. Pag minsan, pag siya ay, kumbaga hindi na rin naiintindihan, no, kung ano na yung nangyayari rin sa kanya. So, ayun tayo, Meryl, sa tingin mo ba, bakit yung kalikasan mismo ay hindi na rin niya naiintindihan kung ano yung nangyayari rin sa kanya? Palagay mo ba? Siguro dahil kasi ang dami na rin kasing nangyayari, no? Isa na dyan yung industrialization, ang dami ng mga, ayun, mas parang yung mga problema dati in relation sa kalikasan, mas lalong lumala sa panahon ngayon. Grabe na yung pollution, 'di ba? Ang dami-dami na talagang mga nangyayari na
yung kalikasan, hindi niya na kaya kasi sabay-sabay nangyayari lahat. Kaya hindi niya na Oo. naiintindihan. And Exact. hindi niya naman yun kasalanan, 'di ba? Kasalanan yun ng mga tao kasi tayo yung nangangalaga sa ating kalikasan and sadly kulang yung efforts natin. Pero ayun nga, dahil nakikita natin na ang dami pang gaps, no? Ang dami pang kailangan gawin, kaya syempre kailangan natin patuloy na mag-raise ng awareness, patuloy natin baguhin yung mga nakasanayan natin na mga practices na hindi maganda para sa kalikasan, no? Gaya nung pagsunog ng mga plastic, 'di ba dati wala lang yan sa atin. Pero now na naging conscious na tayo na hindi maganda yung epekto niya sa kalikasan, then hindi na natin ginagawa. So ayun, kaya nga this month is also the Earth Month and last Exactly. month ata yun or basta bago lang ay sinelebrate yung Earth, Earth Hour. Yes. So ano Mm-mm. ga ba yung Earth Hour, Day? Oo, Earth R, no? So, parang sa akin yung Earth R kasi, ito yung parang pagkilala, no, sa ating, of course, sa ating inang kalikasan o ating Mother Earth. No, isa sa mga activities ito is yung yung parang, yung pagpatay ng ilaw, kung naalala nyo yun ha, during midnight, kumbaga, it symbolizes that, para sa akin na, yung pagkaka-interpret ko dun is, to, of course, to save, to protect our Mother Earth, and as well as, kasi nga, diba, grabe na yung nangyayari, grabe na yung, kaya sabi niyo, no, ang susunod mga pollution, ganon, dahil nga sa patuloy, no, na industrialization, and of course, no, yun, na, minsan, kumaga para siyang makina na kapag sinabuko kumbaga, magmamalfunction siya. Kapag hindi na niya kaya, siya pa iinturin niya, no? So, tayo ng tao, kahit naman, di naman din natin kaya na trabaho ng kahit anong kahaba na oras na gusto natin. Kasi di ba napapagod din tayo. Kaya din sa likasa, napapagod din yan. Na minsan, na of course, sabi, okay, susuko na ako kasi di ko na talaga kaya. Yung parang gano'n naman tayo. Na kaya nito, init at ang ulan, sabi ni Raisa, no? Sabi pa ng ilan, may kinasalo ng palang. Kung naririnig niyo pa yan ng mga tawag nito, yung mga parang joke lang na uminit at biglang umulan, may kinasal na tikpala. So, yun yung joke. Pero totoo talaga is, talagang climate change talaga yun. Na, talagang nangyayari dahil nga sa maling kumbaga, maling gawain ng mga tao sa ating mga kalikasan, no? Kaya naman sa mga kabundukan, ayan, may mga mga virgin forest, no, na parang kinakainin na. So, Yes. delikado, no? Kasi, imbis na yung mga puno na yun ay tutulong sa atin na para pangalagaan tayo sa mga natural phenomena, gaya ng bagyo, baha, nangyayari is, wala nang protekta sa atin. Kaya yung baha, bagyo is, ayun, madali na makapasok sa ating area. So, that is why, no, mahalaga na tayo mismo mga kabataan ay maging aware sa kung ano nangyayari sa Pilipinas. Kasi nga, di ba, sooner or later, tayo naman yung tatanda, tapos meron naman tayo mga next generation ng mga bata. So, tayo na rin mismo yung magturo sa kanila, no, na tawag nito na pangalagaan yung ating kalikasan. So, dahil nga, alam natin na ganito na yung nangyayari dahil sa mga maling gawain ng tao, dahil na rin sa mga, kumbaga, maling mga practices na rin. So, palagi nyo ba, ano bang kayang gawin ng isang kabataan para tupuin ang problema pagdating sa, of course, climate change, yung ganitong problema na yung matinding pag-init, matinding pag-ulan, sige nyo ba, ano yung pwedeng gawin ng kabataan? So, mauna ka, Marian. Ay, syempre dahil basta kabataan, ang dami-dami talagang pwedeng gawin. And especially now na tayo mismo, no, bilang kabataan, nararanasan natin yung impacts ng climate change. Yung mga binanggit natin kanina, no, na mga pabago-bagong panahon, init, tas biglang uulan, wala namang mga warning, wala namang forecast, pero ayun, very unpredictable na talaga. And yung sobrang init nga, 'di ba? Siguro dati hindi naman natin na-experience yung ganito kainit talaga, 'di ba? So, Oo. talagang mako-compare natin from before and now. Kaya mas ano ba, parang mas ano sa atin na
may dapat talagang gawin kasi na-feel natin mismo, na-experience natin. So, in terms of anong mga pwedeng gawin, syempre andyan yung isa sa mga kinaka-proud ko din na ginagawa ng ating LGU talaga, Day, 'di ba? Nangunguna yung tree planting na activities na Mm-mm. oo, pinapangunahan talaga ng LGU namin no na nagtatanim ng mga puno and ini-involve lahat ng mga stakeholders, yung mga government offices, yung mga schools, 'di ba? May kanya-kanya silang mga efforts and ayun, anong tawag doon, Day? Project Canopy? Something, something? Canopy 25. Canopy 25, yeah. So, by 2025, tama ba? Oo, hanggang Oo. 2025 siya. Oo. So, So, yun yung matagal-tagal. pagkakaalala ko. By Mm-mm. 2025, parang may number of trees sila na target na matanim. Mm-mm. Yes. So yun yun. And ayun, isa yun sa mga very basic lang pero kayang-kaya at pwedeng salihan natin bilang mga kabataan, no, mga tree planting activities. And syempre yung mga clean up drive, 'di ba? Kahit hindi naman siya activity ng school, even kapag may vacant tayo, 'di ba, sa paligid ng bahay natin. Halimbawa Mm-mm. kapag may mga sapa or mga ano pa ba diyan, 'di ba? Na basta mapansin natin na may mayroong mga basura, then kunin natin, no, ilagay natin sa tamang lalagyan kasi ayun nga, yung ginagawa nga namin dito actually kasi sa likod ng bahay namin may parang vacant na space din and talagang kuha kami ng basura and then the following week meron na naman. So, 'di ba, nakakainis yung gano'n. Hindi ikaw nagtatapon pero ikaw yung sumusunod. Kaya ang ginagawa namin, naglalagay talaga kami ng parang karatula na bawal magtapon ng basura gano'n para ma-educate naman sila kasi ayun, kung walang pumupuna parang ano lang din sa kanila, parang wala Go lang with din the sa flow kanila. lang. Yes, hindi nila naiintindihan kung ano yung impact talaga, no, ng kung ano yung larger na picture kapag nagtapon ka ng basura, pwede siyang lumipad sa mga sapa. And then pagdating sa sapa, pwede siya magbara sa mga water flows. And then pag nagbara sa water flows, magkakaroon ng baha. 'Di ba? Yung gano'n na mga scenario. So, sa simpleng pagtapon ng basura kung saan-saan, ang daming pwedeng mangyari, no? Ang daming pwedeng patutunguhan ng basura na 'yon. Kasi knowing plastics or even hindi mga plastics, no, mga styrofoam, mga ganon, hindi yan biodegradable. So, hindi siya nalalanta. So, Yes. siguro kahit wala ka na sa mundong to, ang basura mo andun pa rin. 'Di ba? So, Mm-mm. ganun yung impact talaga. Kaya, isa pa na pwede natin gawin is tulad nito, no, mag-raise ng awareness, no. And isang ang inspiration, no, nating mga kabataan is si Greta Thunberg, no, isang environmental advocate na even bata pa talaga siya, no. Ang laki ng impact niya, no, sa environmental efforts na kapag call out siya ng iba't ibang mga tao, ang daming movements, no, after nung ginawa niya. Kaya very inspiring lang din na kung kaya niya, syempre kaya din natin. Ikaw naman, Riza, ano sa tingin mo? Ako naman, Ate Meryl, tama yung sinabi mo na ang kabataan marami talagang magagawa when it comes sa mga project na yan, and especially sa mga project na ang primary concern is yung kalikasan. And share ko lang din sa inyo na nasa barangay namin meron program na weekly ata siya na clean up drive sa mga street ng sa mga busy streets ng aming barangay. So, nakikita ko 'yon kahit hindi ako nakakauwi kasi ina-upload nila sa social media ng aming barangay. And isang bagay doon yung product ko kasi nung senior high school ako, nakakasali pa ako diyan long before nung lumayo ako ng bahay. And ngayon, Mm-mm. happy din ako kasi yung napasukan kong institution is um, naka-align talaga yung mga tinuturo nila sa SDG natin, sa SDG ng UN. So, kami dito sa campus naman, hindi kami nagsusunog. Um, Kahit mga dahon, hindi kami nagsusunog and hindi din nag-aano ng plastic. So, and meron din mga solar panels. Um, so, yun yung something na
na ginagawa din ng school namin, and nagko-cooperate din yung mga students. So sa ganung bagay pala, malaking impact na yon sa environment natin, and sa mga maliliit na bagay na yon, nakaka-contribute siya and nakakagawa siya ng malaking mga hakbang para paunti-unting matulungan din yung ating yung kalikasan natin, na yun nga nasabi natin kanina, na hindi na rin niya masiguro maintindihan yung kanyang sarili dahil nga din sa mga ginagawa ng tao, and tayo bilang mga kabataan, bilang mga future inheritance nitong mundo. So kahit na ngayon ano na rin tayo, bilang mga future na mamamahala sa mundo, dapat talaga tayong gumawa ng mga bagay na alam natin na makakabuti, and tayo din yung magbe-benefit yan, kasi papaano pa tayo, parang papunta pa lang tayo sa ano tawag dito, sa adulting, sa exciting part, kasi hindi pa rin naman tayo na adult na talaga, mga young adults lang tayo. So sa mga ginagawa nating mga maliliit na bagay, nakaka-contribute din yan sa comfort na mararanasan natin kapag parang nasa point na tayo na talaga yung parang mga minds na mag-aano sa ating mga society, sa ating economy. So yun lang. No, Actually, to so, add on that no, na ano, kasi yung pag-alaga natin sa environment, hindi lang naman tayo yung nakaka-benefit actually. Kasi hindi lang naman tayo ang living organism dito sa mundo, di ba? May mga hayop, ang dami-daming creatures na talagang necessary rin sa ating biodiversity. And kung Yes. hindi natin pangangalagaan yung mga yamang likas natin, bodies of water, 'di ba? Or yung mga kagubatan, syempre, yun din yung mga shelters or mga tahanan ng iba't ibang mga uri ng hayop na essential din sa ecosystem. So kung hindi natin yun pangangalagaan, 'di ba? Kawawa din naman sila. And actually, ang dami na ngang mga extinct na animals, 'di ba, Dino? And very sad lang actually exactly. na alam mo yun, sa siguro pagdating ng panahon, yung mga alam natin na hayop, sa pictures na lang natin nakikita, 'di ba? Kasi wala na siya Oo. in person, or anong in person? In live, parang ganon, 'di ba? So, very sad lang na possible talaga yung ganon na sitwasyon na sa picture na lang natin sila maaalala. Kaya habang andito pa sila, may pwede pa tayong gawin na natin, no, para pangalagaan sila. So, yun lang. Ikaw naman, Day Akim? Wait lang, Ate Meryl, may dadagdag lang po Go. ako. Sige, go. Idadagdag ko lang po na panawagan din po ng mga kabataan, in behalf ng mga kabataan na nanonood sa ating mga weekly episodes, no, na wag po sana nating i-consume yung mga hindi naman dapat kino-consume na mga creatures or mga hayop, yung especially yung parang isda ba hindi ko ano yung tawag dun. Yung basta parang may type siya ng isda, kasi nakita ko 'to sa net, na parang may nag-post na isang netizen na pumutok 'to, nung sa issue ni Kilua. So parang may nag-post din na 'wag daw sana nating i-consume yung hindi naman dapat kino-consume, kasi meron dong picture ng isda, nakalimutan ko lang, pero ang daming reactions dun sa Facebook. So parang hindi ata na-inform yung mga tao na hindi naman dapat kino-consume yun, kasi yung isdang yun is essential siya sa biodiversity, and nagme-maintain siya ng balance sa ating mga bodies of water. So ita-try ko yung best ko na maalala siya. So panawagan lang na wag natin i-consume yung mga hindi naman dapat kino-consume, kasi meron silang mga duties na ginagawa na para din sa ikakabuti ng lahat. So kung ano lang sana yung pwedeng ma-consume, so yun na lang. Okay din yung mag-explore, pero yung mag-explore sa mga ganyang bagay na alam natin na hindi naman tayo familiar, or alam naman natin na parang may mga masasamang epekto. So wag na lang po sana. Yun lang. Actually, even yung Oo. mga pwede ma-consume, Dino, kahit pwede Oo. siya ma-consume,
too much is not good din, 'di ba? So, kailangan Exactly. i-practice natin yung sustainability. Hindi naman pwede na hangga't available siya, kunin natin, 'di ba? 'Di ba? Yun talaga yung mga problema yung sa mga large companies na fishing, 'di ba, Day-Akim? Parang Commercial nag-a-agree fishing. ka, oo. Commercial fishing, exactly. So, ayun, no, talagang grabe, ang dami na sinasalaman ko. So, kaya lamang na, ano, no, yung tawag nito, nabalitan din kasi sa television, ano yun, yung madalasang paglabas ng mga ahas. Hindi yung ahas na nasa, nakikita nyo palagi, yung ahas na lagi nakakatabi nyo sa stool. Yung ahas na yun. Talagang ahas talaga, just like yung cobras, gano'n, yung mga reticulated python, no, na, siyempre, gusto nila din sa malalamig na lugar. Kasi ngayon na tag-init na, maging sila apektado na rin. So, of course, lalabas lang sila at maghanap ng malalamig na lugar. I remember one time na yung naglinis ako ng bahay. Kalalabas na, actually April din yun, no? Kalalabas na namin ng hospital, yung hospital yung ano, younger brother. And after that, sabi ni mama mag-general cleaning daw ako. So, I did. Oo. At that time, no, kumbaga tinabak-tabak ko na yung mga books ko, yung mga papers ko nung SSD president pa ako, ganon. Siyempre, yung pagtanggal ko ng bag, ayun, nagganon na yung ano. Siyempre ako, oh my God. Halos hindi ako makapagsalita sa kakasigaw ko. Kasi mama, hindi ako naintindihan. All I had to do is napak ko yung kapatid ko palabas. Tapos lumabas din si mama, anong meron? Sabi niya, ayun, may ahas sa loob. Ayun, tinignan, malaki rin doon siya, ha? Oo. Malaki siya na ahas. Kaya nga nag-alaga ako ng pusa, oh. Parang gusto nang sumali sa episode. Ayan, patimas ko lang. So, ayun, no, ayun, wala ba kasi kayong pusa that time? So, talagang pagtanggal ko gano'n, gano'n na siya. So, ayan, hindi naman na ano, no, talagang ano, mapapatay talaga. Kasi yung ano, yung talagang sabi ang DNR is, wag ka patayin, huliin lang daw. Tapos, of course, isurrender sa kanila. Kasi tama naman. Pero, ang hirap din kayo huliin ng ano, no, ng kikopra. Hirap din kayo huliin ng kikopra kasi delikado. Baka matuklaw ka. Tapos, ayun, tawag dito, hindi mo pang ikasabi. Ayun, so napakadelikado. Kaya nga, di ba, hindi ka sa mga epekto, no, ng climate change na yung mga species na sa kanyang mga lungga dahil nga sa climate change is naglalabasan. So, Yes. yung mga ano, no, yung mga nagiging effect, yung mga nagiging dahilan, no, nagiging epekto, oo, na climate change. Kaya nga dapat, no, kaya sabi ni Miracle na yung pagtatanim ng kahoy, yung hindi yung tamang pagkonsumo, nariyan na yun, of course, yung paglatag ng kaalaman, no, para sa ganoon ay tawag nito, maiwasan natin yung tawag nito, yung pagkasawi natin, yung pagkawala ng mga buhay. At higit sa lahat, no, makapamuhay sa isang ecosystem, yung mga tao, yung mga hayop, ng payapa, yung kaya lang din dati, no, kasi isa din na yung ano, yung sobrang pag-init kasi sunod na rin yung mga sunog, cases of, ayun, yung mga sunog dito sa, of course, kahit sana man panig sa Pilipinas o mga so, ayun, isa na rin yung sa nagiging epekto ng climate, sobrang pag-init, gano'n, mas madaling kumalas yung apoy na, ano, of course, Yes, parang may naano nga ako na ano, parang warning siya na mostly sa mga bundok-bundok dito or hindi lang sa Mindanao, kahit sa ibang lugar. Parang pinastop nila yung mga trekking dahil kasi may possibilities ng forest fires dahil nga sa init ng panahon. So, nililimit nila or talagang sinastop nila ngayon na panahon yung pag-trekking, ganun. Kasi hindi naman talaga maiiwasan, no? Baka may mga irresponsible na mga hikers, no? Baka makapag-cause pa. So, buti na lang na i-prevent natin kaysa, alam mo yun, mag-action kapag andyan na nangyari na. oh, di ba nga prevention is better than cure? Kasi naalala Yes, ko dati, exactly. year 2016 ata yun, nasagsagan na election, yung parang may something portion ng mga kabundukan sa Mount Apo is nasunog. Yes, forest fires. Oo, forest pa. Parang kumalat hanggang sa Davao del. Kasi ang likod kasi ng ano,
ng Mount Apo is, ay parang kami yata yung nasa likod. Yung harapan is Davao del Sur. Then sa likod is North Cotabato. Ayun. So, ayun, nakatulong din yung mga, mga bundok gano'n para harangin yung mga natural phenomena, gano'n. And, of course, kaya nga dapat natin pangalagaan. Lalo lang ngayon na yung mga nababalitaan na kaya yung pagtayo ng mga gusali, ng mga resorts dito sa Chocolate Hills. Meron Yan din na yung dito sa sasabihin ko Apo. sana. Yun yung nakita, of course. Oo. Pero sana, of course, pwede naman siguro magtayo ng mga ganyan mga businesses. No, yung talagang malayo lang sa gano'n, for example, sa Chocolate Hills, sa Mount Apo. Kasi may mga boundaries kasi yan especially sa Mount Apo. Na kapag akit ka ng Mount Apo, meron na yung warning doon sa may warning na nga ano nga ba tawag doon, yung this area is ancestral domain protected by the indigenous people or the Ubo Manobo. Kasi Ubo Manobo din ako. So, kasi ko nakapunta doon, no, muntik pa kaming naligaw kasi iba sana yung pupunta namin. So, napunta kami doon. So, nagulat kasi ako kasi parang iba na tong place na to. Parang, kumbaga parang na to yung doon sa movie na Anaconda kasi dami ng puno, malalaking puno, gano'n. So, may nakalagay na sa karatula na this is the ancestral domain. Yung mga gano'n, which is hanggang huwag naman tayong lumapas doon sa mga ancestral domain kasi nga di ba may mga specific na tao na nangangalaga dyan gaya ng mga tribo. No, yun yung isa sa mga malaking role ng mga tribo sa pag-alaga ng kalikasan. Kaya napakaganda rin na sana huwag nating tayuan ng yung mga kabundukan, yung mga, of course, yung mga natural resources o yung mga tawag natin yung mga likas na yaman na meron tayo. Kasi nga, di ba, kung ano man yung ginawa natin sa kapwa, babalik natin. So, na parang golden rule, be Confucius. Kung naalala niyo pa, do not do others, sana, hindi nakalimutan ko rin, no, Do not do unto others what you don't want others to do unto you. Of course, ayan, exactly, no? Pakalatin si Mary. Ayun lang, sa naunahan ko si Mary. Kasi nabalitaan yun, medyo naalala ko rin. So, ayun, no, na talagang Naging very trending talaga yung issue ng ng pagtayo nga ng isang resort doon sa Chocolate Hills. Kasi yung Chocolate Hills, alam natin bilang tourist attraction talaga siya. And hindi lang naman siya nagsuserve for aesthetic purposes, no? Syempre, ang dami rin niyang purposes pagdating sa kalikasan, biodiversity, ecosystem, no? Hindi natin alam kasi hindi naman ako Boholana, 'di ba? Kung anong mga species ang mga doon, mga natatangi doon or mga nakatira doon. Pero anyway, kapag i-disturb natin yung natural na state ng isang lugar, ang daming madi-disrupt and ang dami naman pwede siguro lagyan ng resort. Bakit doon talaga? Nakakasira talaga siya ng ng view or ng ayun nga yung ecosystem ganun. And sana nga mag-open ang eyes no para sa atin mga Pilipino, lalo na mga kabataan and even sa ibang bansa no na talagang i-conserve natin yung ating mga tanging yaman, 'di ba? Yung tulad ng Chocolate Hills, ng Mount Apo, no? I-conserve talaga natin kasi ang laki-laki ng role nila sa overall picture ng ng ating kalikasan. Oo. Kasi talaga dahil tawag dito? Talagang may mga sila mga responsibilities sila na pinatugunan para rin yung sa atin, no? Pwede naman tayo magtayo ng resort. For example, yung resort na kapag mag-picture ka, makikita yung view ng Mount Apo, ganun. Dali. So, yung malayo siya, na parang malapit na rin, ganun. Yes. Na hindi natin nakakadamit ng mga puno, ng mga other things na maaaring maka-apekto sa ating kalikasan kung di ba? Kasi sa Mount Apo ata may 3 doon sa kapatagan. No, may 3 na identified. So nakakagulat lang din bakit may permit sila. Malapit naman. No, kaya din may malaking role
yung gobyerno natin to monitor our environment to solve the issue regarding on this, no? Sana maging responsibilidad sila, sana mas lalong paigtingin pa yung paghigpit sa mga ganong klaseng gawain, nang sa ganon ay mapangalagaan ang taong bayan. Kasi nga, di ba, kalikasan, nasa katuwang natin, no? Para pangalagaan, no, tayong lahat na nabubuhay sa mundo. Saka, Raisa, may gusto kang additional na pwede mong idagdag. Ako naman Kuya Akim, about dun sa, tawag dito. Ano ulit yung sa kanina? Kasi idadagdag ko yung pag-ask ng provincial government namin na mag-cloud seeding, pero hindi na grant kasi walang clouds. So, kasi sobra na talagang init. Kaso hindi na grant kasi wala namang cloud. So, Talaga, hala. ayun. Grabe. Oo, Kuya Ate Meryl. At dun sa grass fire, sa forest fire pala. So, kasi meron parang grass fire dito malapit siya dito actually sa school. Kasi within the city lang yung nangyari nun. And malawak talaga siya. So, yun yung parang nag-ano sa governor namin, sa provincial governor namin na mag-ask ng cloud seeding. Pero hindi siya nag-grant kasi walang cloud. So, parang sabi, ay, ano ba? Ay, ganun na talaga kainit sa amin kasi walang clouds and hindi na-grant yung cloud seeding sa amin. So, ayun, wala pa din talagang ulan. Kahit pa nun, ang tagal-tagal na walang ulan. Tapos nung hindi na-grant yung cloud seeding, sabi ko, wala na. Hindi na talaga tayo, hindi tayo nabiyayaan ng clouds. Grabe naman. Wala ng clouds. Kahit naman dito sa Singapore, parang halos wala na rin cloud. So, ayun, no, talagang grabe, ang dami natin. Ngayon naman, no, maaari natin voice, no, pag nilayan natin na mabuti, pag-isipan natin mabuti, ano nga ba yung yung magiging rekomendasyon natin sa ating mga kabataan para makisali o makilahok sa celebration ng Earth Hour. Paano natin sila hikayatin? So, mauuna ka na naman, right? Kasi si Meryl na nakasali. Ano ulit yun, Kuya Akim? Kasi nag-choppy ka nung last. Ayan, so, ano yung maaari natin gawin o ano yung rekomendasyon, ano yung maaari natin i-recommend sa mga kabataan para kayat natin sila na sumali o makilahok sa celebration ng Earth Hour? Ako naman, Kuya Akim, yung ay, sorry, doon. Daming nahuhulog na mga bunga-bunga. Ang ko sa kabataan is, wag niyong yung sarili niyo sa mga malalaking mga bagay talaga. So, kung gusto mong sumali sa mga programs na makakatulong sa kalikasan, start small and wag mong biglain yung sarili mo na dapat doon ka na agad sa mga malalaking program, malalaking event. So, yun yung sabi nga ni Ate Meryl kanina, sa mga maliliit lang na mga clean up drive, mga para malaking bagay na yon para sa iyo, para sa unti-unti mong pakikilahok sa mga programs. And yun lang, wag mong biglain yung sarili mo na dapat sa mga malalaking programs ka kaagad, sa malalaking events kaagad. Magsimula kami within your community muna. Kasi kapag doon ka nagsimula, makikita mo kung ano yung mas bigger na picture, mas makikita mo yung kung ano ba talaga yung mga bagay na kulang sa community mo kasi mako-compare mo yun kapag may involvement ka sa community mo and ma-share mo din yung mga perspective mo sa mga kasama mo doon and mas makaka-create ka ng picture out of your participation doon sa community mo. So, by slowly starting na sa maliliit na mga bagay, unti-unti, hindi mo na namamalayan na na-involve ka na rin sa mga malalaking or malalaking events na ang concern is yung pag-take care sa environment. So, yun lang, wag ka muna wag mo muna pilitin ang sarili mo na ma-involve sa mga malalaking events. Start
start slow and yun lang Kuya Aki. Exactly. Ayan. So, ikaw naman, Day Meryl, no? Baka may gusto kang idagdag o may gusto ka rin i-recommend. Yes, para naman sa akin 'no, panawagan sa mga kabataan and even hindi mga kabataan 'no, kung sino man ang nanonood ngayon, is that, useless 'no, ang ano natin, pag-join natin sa mga cleanup drives and all of those na mga efforts para sa i-mitigate ang climate change kung wala tayong consciousness sa ating sarili, 'no? Kailangan magsimula 'yun sa ating mindset. Baguhin natin yung pananaw natin or i-educate natin yung sarili natin kung ano ba talaga ang nangyayari or anong state ng mundo ngayon, anong state ng planet natin ngayon, 'no? Very alarming na actually, and it's sad lang na alarming na nga yung state niya ngayon, pero hindi pa nakikita ng iba kung gaano na kalala, 'di ba? Oo. So, sana 'no, i-educate natin yung sarili natin. Talagang mag-reflect tayo. Ano ba yung mga practices na ginagawa ko, mga nakagawian ko na nakakapag-add sa impact na yun? And ano ang mga pwede kong gawin, or from there, doon ka na mag-decide kung ano yung mga pwede mong i-change sa behaviors mo, mga nakasanayan mo na nagkakaroon ng malaking impact or nakaka-add doon sa climate change. Kasi ayun nga, if wala talaga tayong consciousness, then for the join lang tayo. Doing it for the sake of doing it, 'di ba? Kasi trending siya, nag-clean up drive ang lahat, then join ka din. Pero pagdating ng bahay, iba naman yung behavior mo, 'di ba? So, sana ikaw mismo sa sarili mo, conscious ka sa iyong actions, conscious ka sa impact or effects ng actions na yun pagdating sa environment. So, ayun lang, sana kung ano yung kung ano yung mga na-enjoy natin ngayon, ma-enjoy pa ng future generations. And sana nga mas maganda pa sa kanila. So, yun lang for me. Ikaw naman, Day Akim. Ayan, no? Just like what Raisa said, no, na huwag tayo magsimula kagad sa mas mabigat o mas malaki. Kasi nga, di ba, magsisimula tayo tapos wala pa tayo masyadong experience. Kumbaga, no, you cannot give what you do not have. Kaya nga, magsimula tayo sa lower. Pag nilayan natin sa community natin. Para when we step up, meron tayong masashare and as well as meron tayong matutunan na pagbag natin sa community natin, automatically, meron din tayong may share. So, kaya neto, napag-usapan natin dito, tapos, of course, di kami makakapagsabi ng ganito, ganyan, kung di rin namin naranasan sa aming community. And of course, kayo na nakarinig, meron din kayong may share sa mga kabataan din. And pagiging sa amin, no, kumbaga, learning is a lifelong. Nakalimutan ko sinong philosopher na nagsabi nito. Basta yun, pag ito, learning is a long-term process. Pagkat matanda tayo, mag-aaral at matututo pa rin tayo. No? Kaya na lamang sa kalikasan, no, habang tumatanda tayo ay mas marami tayong matutunan hinggil kung paano natin pangalagaan ang ating kalikasan. Kaya nga, di ba, no, wag natin isuan, no, wag natin isuat kung meron ng mga community activities. No? Kaya sa bahay na yung of course, paglilinis, ganon, ay isang mas na rin yung support, department of our country in regards to climate change. Ayan, no, sa isang magandang hapon, sa makakalikasang hapon. So, ayun naman, no, kanina uminit, at umulan din, uminit na naman. So, talagang ayun, yung halimbawa ng climate change. So, ayan. So, isang magandang sa makakalikasang hapon. Lahat, no? Naway kayo may natutunan sa ating at bago niyan, no? Inihiling ko si Raisa na isa lahat o ibuod ang ating napag-usapan o i-summarize o i-synthesize kung ano yung napag-usapan natin ngayong oras na ito. Take it away, Raisa. Salamat Kuya Akim. Magandang hapon ulit sa ating mga kasamahan dyan sa Kalambag. Sana nandyan pa kayo. Kung naiinitan man, magpaypay lang po. Sa hapon na ito, marami tayong napag-usapan ng mga topics. Nagsimula tayo sa kamustahan sa kung ano man ang mga nangyari sa ating mga
Holy Week and sa long weekend para naman sa ating mga kapatid na hindi nagse-celebrate ng Holy Week. Sorry Kuya Akim at wala kang nakuhang binignit. Um, So, napag-usapan din natin ang tungkol sa Earth Hour or Earth Month, kung ano ba yung magagawa ng mga kabataan. Tayo bilang mga kabataan, nalaman natin na marami tayong magagawa and marami tayong magagawa pa para sa kabutihan ng ating community. Nalaman na napag-usapan din natin ang mga pag-consume, ang ang sustainability na dapat natin gawin sa pag-consume ng mga bagay-bagay, and nalaman din natin ang mga nangyayari din sa ating kalikasan katulad yan na biglang pag-ulan dito, biglang init, ganyan-ganyan, and tayo meron tayong mga nagtatagpo mga nagtatagpo ng mga experience tungkol sa mga na nararanasan natin ngayon bilang buwasya ng climate change, no? So panawagan natin na tayo bilang mga kabataan is we should nang gawin natin kung ano man yung mga sinasabi natin. We should learn by doing, sabi nga ni John Dewey, so learning by doing. So Yes. Baby, oo, Okay, go right ka. So, matuto tayo sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay kasi mas natutulungan tayo noon na ma-embody kung ano man yung mga sinasabi natin. So, yun. Tama ba ako, Kuya Akim? Learning by doing ba yun? Oo, Ni John. kasi kahapon inalala ko yung kahapon. So, ayun pala rin by doing ako. So, yun lang. Ang dami natin na pag-usapan sa hapon na ito. And, yun, sana marami pa tayong mga pag-usapan, pero we're short sa time. So, maraming salamat po. Yun lang. Ayun naman, talagang natouch ako doon sa learning by doing it. No? Buti kung nakalimutan kanina. Ganun na. Ganun naman. Ayun. So, maraming salamat, Raisa. Ayan. So, ay, parang nag-feedback ata ako ng sana ating announcement. Ayan, medyo parang nag-brand out muna ako. Ayan, so sa announcement naman, ayan, of course, ang Kalambag ay lagi napapanood po. Every 1 to 2 p.m. po yan siya, no? Dito sa ating official Facebook page po ng Kalambag. At mapapanood din po yan siya sa ating YouTube page mo. I-search nyo lang po ang Inet Philippines. So, paki-subscribe o paki-like and follow na rin po ang official Facebook page po ng Kalambag at Inet Philippines, no? Na maaaring yung balikan ang episode na ito at higit sa lahat, maaaring kayo makakuha ng update hinggil sa mga activities, events ng Inet Philippines na pwede nating salihan of course, kung gusto nating salihan na yun. Then, pangalawa naman is ready po tayong sa Inet City. Mamaya po yan, 7 to 8 p.m. po yan, no? Na kumbaga, pang lifelong ito siya ng mga topics, no? Paano pabahay ng ating mga buhay, kumbaga. Ayun naman, para magkaroon naman tayo ng isang inklusibong lipunan na maging open sa lahat, nariyan po ang inclusion or inclusion na mapapanood din po yan sa every Wednesday din po, 3 to 4:30 p.m. So, ayun, abangan nyo po ang next episode. Secret lang po muna kung sino ang magla-live stream para po sa ganun ay, of course, may din naman, may hint din kayo o kumbaga, pero din, mas na-excite din kayo. Ganun. So, ayan, no? So, bago tayo magtapos, of course, ito lagi nating challenge, no? Ngayon ganito na naman yon. So, I am an environmentalist, of course, lang. Yes, in your class. Yes, in your guys. Yes, teacher. Class, oh my God. Ako gano'n, ayan. So, I am an environmentalist, of course, yan lang. Tugtungan nyo yun. So, na ka, Mary, kasi tumawa ka. Okay, sige. Actually, inaabangan ko na tong segment na to every Kalambag. Anyway, sige.
I am an environmentalist. Of course, I am environmentally responsible. Yun. Riza? So, ako naman, I am an environmentalist. Of course, alam ko na hindi na dapat gumamit ng plastic kapag nagsho-shopping. Magdadala na lang ako ng sarili kong bag. Yes. Ayun, of course, no, I am an environmentalist. Of course, just like Iliana Marie Aduana, I will integrate the 7 SDGs and their interconnectedness to our nature. Ayan, so muli po, ako po si Akin, no? Ang inyong pinasili, kasama natin si Ating Meryl at Ating Raisa. Kaway-kaway naman kayo dyan, mga kumari ko sa Kalambag. Ayan, at muli po, ito ang Kalambag. Kalambag! Maraming Ayan, see you salamat next at week. ingat!